Welcome back mga katotoy sa channel natin. No? At ngayon, napapansin nyo, itong past few videos natin, napag-usapan natin yung about dun sa Alpha Clash trading card game o yung Alpha Clash bagong sinisikit ngayon na TCG. Dati ang tawag namin dyan is CCG, collectible card game. Yung TCG na trading card game. No? So, kung mapansin nyo na iba yung genre natin, pero actually hindi, kasi si Nick Noktok naman, pero usapan natin dito is about collectibles. And yung Alpha Clash, like nabubul na ako, just like Magic the Gathering, no, isa isang collectible na card at pwede mo siyang laruin. Yun yung kagandahan sa mga card game ngayon, is pwede siyang kolektahin kasi may mga value din siya. Actually, mas mahal pa nga minsan siya sa mga toys natin, no, yung mga card. At pwede mo rin gawing pagkalibangan kasi meron siyang mechanics na games, no. Hindi kagaya ng laruan, display lang, pataas yung value, and eventually magmamahal. Yung mga trading card game right now, kagaya ng Magic the Gathering, yung mga nauso yung mga Yu-Gi-Oh, pati yung mga Pokemon, Lorcaana ba yun? And yung ngayon nakagiliwan ko yung Alpha Clash, no, ng Empire Rising, no. So maganda kasi yung game mechanic ng game nila. Pinaghahalo nila yung rules ng Magic, Yu-Gi-Oh at na Marble versus system, no. So natuwa ako, and ako isa rin akong card gamer since 1996, no, hanggang 2012 or 11 nag-Magic tayo. Pero wala akong iba yung laro kundi yun lang. Yung Yu-Gi-Oh sa mobile games, no. Pero yung Alpha Clash na feel ko uli. So, ang ganda ng laro niya kasi yung problem doon sa kagaya ng yung Magic the Gathering, mana flood saka mana drought na solusyonan dito. Saka na combine nila yung strategy ng Marble versus system at ng Yu-Gi-Oh. Kaya ang ganda. So, parang para siyang correction ng mga lapses ng ibang games, and I think maganda for me, hindi ko sasabi sa lahat, no, naganda na ako sa ginawa nila, no. So siguro nagsisimula pa lang kasi ang Alpha Clash sa Pilipinas, no, and wala pa silang 1 year, I think, pero ba parang I think wala pa silang 1 year, no, na nagra-run itong Alpha Clash, and meron silang mga, I think, tatlo na nilalabas silang expansion, no? Yung una, Awakening, then yung Clash Grounds, tapos yung Unrival na palabas pa lang, no? Yung Year of the Dragon, yung Dropbox yun, yung kasi yung combination ng Awakening sa nung Alpha Clash, which is na-unbox na natin Awakening sa yung Dropbox 1. So hopefully makapag-unbox tayo ng Clash Grounds. Nag-ipon lang tayo ng enough funds para dyan, no? Pero sa mga gusto matuto, no, at malaman about this new, na I think magiging malaki ito by paglabas ng set 4, no. Hopefully kasi lumalaki na, no. Iba't ibang bansa na yung I think na napupunta nito. Tuturo ko muna sa inyo yung card, no, yung parts ng card at yung mga different kind ng cards para familiar kayo before natin puntahan gameplay. Okay? So stay tuned, no? Later, papakita ko sa inyo ano yung mga cards at difference niya at para saan yung mga yun, no? So, technically, pag-usapan nito yung entire card muna, hindi muna yung pinaka-mechanics. So, para unti-unti natin, mapamilyar kayo sa mismong card at yung mismong ruling, kumbaga yung buong laro, maintindihan nyo unti-unti. Okay? I'll be right back, no? So, nakita naman, unedited yung natin, yung video natin, no? Roto. So, papaliwangan na ko mabuti yung mga cards hanggat kaya ko, sa abot ng aking makakaya. Okay? So, maraming salamat dito, Tok. Balik tayo. Ayusin ko lang yung setup natin. See you! Yo! Iyon guys, welcome, no. So, ito yung mga cards. Kumuha ng tigil-tigisang lahat ng klase ng cards para mas maintindihan nyo kung ano yung mga cards natin, no? At yung mga parts at yung mga ginagawa ng sum of cards, no? And pasensya na nga, magkokodigo tayo kasi baka makakalimutan ko yung mga dating sabihin, no? Pero ito yung mga cards natin, no? So ito yung pinaka kailangan sa card natin is yung
contender. Ito kasi yung pinaka parang avatar mo ay lumalaban doon sa grounds, no. Anyway, sa atin pag-usapan yung mechanics, pero ito yung contender. So every duelist or contender dapat meron to. Kumbaga pag nalaro kayo, mahimili kayo. Maraming klase to, no. I think 10 sila na klase, no. Pakita ko sa screen yung mga klaseng contender. Yan yung mga yon, no. Itong pinapansin nyo si Moxie, no. Sa mga contender si Moxie, ready to hunt, no. Kung mapapansin nyo itong buong card na to, maganda yung card nila. Ito yung likod, no. So borderless, maganda yung card nila. So magaganda yung art, iba't iba yung art ito. Pero ito yung pinaka, itong art na to, ito yung Moxie na I think makukuha mo lang sa, tama ba? Correct me if I'm wrong, doon sa drop box 1, no? So kung mapapansin nyo, ito yung name nya, card name contender. Kasi ito yung life point nya. Ito yung pag nag-zero to, no, matatalo ka, no. So ito yung ability niya, no. Yung mga ability yan, no. Pag ang 30 buhay niya, no, ito yung magagawa niyang ability. Yan, mapapansin niyo. Saka natin pag-usapan niya, no, kung ano yung mga ability na yan. Tapos pag nagbumaba ng 10, yung life niya from 30 naging 10. Oh, sorry, nagagalaw ko yung camera. Magiging yung 30 na to saka to gagana, no. Na ngayon tong card na to, which is the contender, meron siyang attack power sa defense power. So pwede siyang umatake, makaka-damage din siya doon sa kapwa contender niya, no. Kung mapapansin nyo, ito yung affiliation niya. Ano yung affiliation? Ito yung pinaka-uri niya or parang trabaho kung tawagin dito. Ito yung tinatawag na yung logo na to. This is the Alpha Hunters, no. So explain ko mamaya yung ano nila, yung mga affiliation later siguro. Isisimot yung klase ng card. So ito ang tawag dito, contender card. Tapos in every game meron dapat isang portal card, kasi ng portal card ginagamit to. May mga cards kasi na mga may ability na kung close or open yung portal, no. Paano yung open? Sa game mechanics na, no. Pero ito yon, ganito lang yan, pag inactivate mo, mag-open siya. Pag inactivate mo ulit, mag-close siya. So yun lang ginagawa niya. Pero may gamit to kasi yung mga cards, kagaya naman yung deck na gamit ko, yung Pestilence, may gamit siya, no. Kung open or close yung portal, yung mga cards may extra ability. Okay? So yan yung portal. So yun yung dalawa na kailangan sa game, no. So pag dalawa kayong magkalaban, both may contender, pwedeng pareho, pwedeng magkaiba. Pero itong portal, isa lang gagamitin niya. Okay? Tapos meron tayong tinatawag na clash, no. Na clash, ito yung pinaka parang parang mga sa Magic ito tawagin namin creatures. Ito yung mga umaatake, no. Parang mga minions, mga tauan. Ito yung parang ikaw yung pinaka general, meron kang mga tinatawag na mga sundalo. Ito yung mga yan, no. So ito yung clash. Malamang clash siya pag nakita mo meron siyang attack saka defense, no. Ayan, attack saka defense. So, attack to, ibabaw. Ito defense. Actually, hindi siya defense, para lang sa hit points or yung health niya. Pag naubos, pag nag-zero to, mamamatay itong card na to, no? So lumalaban siya. Kung mapapansin nyo, makintab kasi foil siya. May version na non-foil nito, no. So sa pack may makukuha ka. Kung pansin nyo yung video natin nung nakaraan, yung unboxing, may mga foil, may non-foil. Ito foil to. Mas mahal to na minsan times 2 times sa usual na mga non-foil. Kung papansin nyo, ito yung casting cost niya para mapalabas mo, no. Ay yung costing niya. So red siya kailangan, pero red card siya. Pag naman siya resource, pula siya, isa. Pero sa kanang pag-usapan niya about yung tinatawag natin ng mechanics. Pag-usapan natin yung parts ng cards saka yung mga cards, no. Tapos ito yung cost niya, kita ba? Hindi masyadong kita sa makinam, no. Mamaya explain ko naman sa inyo, no. Ito yung card name. Tapos ito yung ability nung pinaka clash na to. Kasi ito affiliation. Kagaya ng contender, meron siyang affiliation. Ito Harbinger to. Ito yung tinatawag natin na yan, yung power defense. Ito naman yung klase ng card. Ito clash siya. Okay, clash. Ngayon, nandiyan yung mga rarity niya, no? Pati yung usama makukuha, yung una yung DB1, 7 Dropbox 1, yan yung makukuha sa Hero Dragon, no? Yung 164, ito yung number ng card kung gusto mong kolektahin. By number meron. Tapos yung R, yun yung rarity, o sabihin yung ano yung cards, no? Meron kasi siyang common, uncommon, rare, epic rare, legend. Mamaya explain ko at ano yung mga yun, okay? Yung red, yun yung card color niya.
Okay, ito yung clash. Okay, and then meron tayong tinatawag na clash grounds. Ito. So, totoo. Yan. Makapasin nyo yun, no? Merong white. So, isipin, isang white na card na resource ang kailangan mo, tapos yung isa, kulang niya, any color yon. So, again, saka natin explain yung mechanics, yung card part muna. Meron din tong ability, ayan, mapapansin nyo. Tong clash ground, meron siyang parang designated na lalagyan doon sa sa may zones natin, sa battlefield. Pero isang clash card lang ang pwedeng gamitin. Hindi, isang clash card lang sa buong laban. So, pag naglabas ang kalaban ng clash ground, ito mawawala yung sa kalaban yung magiging pinaka clash ground nyo. Para isipin nyo, nag-teleport kasi sa lugar, no? Kasi may itong mga lugar ito, frontline to, pero may makikita ka doon. Denver, Chicago, so parang action na place. Kasi mga superhero, mga billing superhero, naglalaban-laban doon, no, sa actual place. So, ito yung clash ground, parang ito yung lugar na paglalabanan nila. Okay? Tapos, meron tayong tinatawag na mga quick action. Ito yung quick action. Ito yung magagamit mo siya. Depende dun sa kinakas din siya, no? So, ito yung casting cost. Yung name pa rin. So, same pa rin. Ang naiiba lang dito, itong mga to versus sa clash, wala siyang attack power. Kasi, isang gamitan lang to, no? Kung yung quick, ibig sabihin nito, ginagamit siya sa turn ng kalaban, no? Action card ang tawag dito, no? Ayan. Nakita, UC. So, UC uncommon, no? So, ang ginagawa niya, pag nakita nyo, counter attack ability niya. So, pag may umatak sa kalaban, gagamitin mo siya, mag-trigger ability niya. Kakas mo siya, kung may pambayad ka, ititira mo doon sa kalaban. So, ginagawa nito, nagpe-prevent ng damage, ng gagawing damage ng mga clash na umatak sa'yo. Okay? Ito yung quick, no? Ito, pwede mong gamitin sa turn ng kalaban as long na ano mo yung ano niya, yan, yung condition niya. Okay? And then, may tayong trap card. Ang trap card, ginagamit to sa turn mo, titihaya siya. Pwede mo siyang babayaran muna, no? Tihaya muna. Ngayon, pag gagamitin mo na, babayaran mo na yung cost niya, no? Yan. So, trap card to, trap card, accessories. Meron tayo dito accessory zone na lalagyan niya. At pag tinob mo siya, ng kalaban, so tinob mo ganyan, alam ng kalaban, trap card yun. Pero hindi niya alam kung hindi niya pwedeng silipin niya, ikaw lang pwedeng sumilip. At pag, yung condition, for example, ganyan to, ang condition to, counterplay, no? Kasi pag nag-cast ang kalaban, no, pwede mo siyang gamitin, babayaran mo yung isang puti niya, and gagana ngayon yung kanyang ability, kung ano man yan. Okay? So, ito yung tinatawag na trap card. No? Ito yung inadapt nila sa Yu-Gi-Oh! Okay? Oh, ito pala. Meron pala isang clash na hindi foil. Yan. Okay? Ito rare to. Rare. Medyo malakas-lakas ang konti ito. Rare ba? O yan, R. Kaya na medyo hindi natin paano yung camera natin kasi lightings natin hindi pa perfect, okay? So nakita niyo yung sa inyo letter B, isa siyang alpha, no? May explain ko lahat yung affiliation niya. Tapos meron tayong tawag na accessories din na card game, pero relic. Tong relic gumagana to na parang sa magic artifact. Ito yung mga ability niya. So yan. So may ability rin, so at meron din siya tinatawag na trigger ability, tas yung ability niya kahit after niyang mag-trigger ability, meron pa rin siya. Okay? Tapos meron tayong basic. Ang basic naman, basic action, ginagamit to, ang basic action, sa turn mo, sa primary piece mo. Hindi siya pwedeng gamitin sa turn ng kalaban, so sa'yo lang. Okay? And then, the last na kind of card is weapon. Accessories din to, sa accessories mo bumabagsak to, tapos kakabit mo siya doon sa clash mo. Yan yung attachment niya. Tapos ito yung magagawa niya, no? So attachment cost, babayaran muna siya. Kagaya ng 3 cast cost muna, babagsak mo sa accessory zone. Saka mo babayaran attachment, kung mabayad ka, i-attach mo ngayon sa heroes mo, no? Parang ganito. For example, si Makina, the Metal Brawler, nasa class 1 mo siya. Kinas mo to, 3, no? So isang block, saka any color. Kinas mo, nakas mo siya, hindi mo siya kakabit. Kumbaga, nasa class 1 muna siya. Tapos, pag binayaran mo yung attachment niya, yung nakita ng attachment, ayan, 2 block, saka siya kakabit. So, yung ability niya, magkakaroon daw ng +2/+2 and flight. So, lilipad to, saka magkakaroon 2/2/2. Kaya lang, attachment ito para sa alpha hunters lang. So, hindi pa pwede kay Makina. So, kung naka-alpha hunter to, pwede. Okay? Kuha nyo. Yun yung part ng cards, and then pag-usapan natin about ngayon yung ano yung kanilang yung ibang ability ng mga cards, kasi maraming ability ang cards na yun, no? Meron tinatawag na mga barrage, may tinatawag na breakthrough, may mga ganong ability, no? Yung mga flight na yan, flight, oh.
Yung mga ability kasi yung mga creature, mga clash, no? At pag-usapan natin yan, no? So, yung tinatawag na, pag minata yung O factor X, no? Ang O factor X, yan yung pag pumasok sa game, no? Yung pinaka merong O factor, for example, O factor 2, ganon. So, lahat ng class card na hindi mo control, magkakaroon ng minus X and minus 0 hanggang end of turn mo yon. So, isabihin, kung ang buhay nila, let's say 3-3 ang 3-3 yung attack power defense niya, pag pumasok yung creatures mo, ito yung kasakalaban ha. Pumasok yung creature, yung clash mo na merong O factor, let's say O factor 2. So, automatic magkakaroon sa minus 2, minus 0. So, magiging 1-3 lang to, no? So, madali siyang patayin pag mataking yung mga clash mo kasi mababa na lang. Okay? Ngayon, next, meron tayong tinatawag na ability na Barrage X. So, yung Barrage X, kung ilan yung X nun, yun yung equivalent ng magiging barrage niya. So, ang meron pa lang nito is alam ko si Makina, yung 6-5 tokas ba o 6 tokas. No, pag ginawa niya, 6-6 siya, pag umatake siya, no, a-attack siya, nag-declare ka ng attack, pag umatak yung card na yon, magdi-deal muna siya ng Barrage X damage. Which is yung X is kung ilan yung, kung Barrage 6, ay yung X na yun yung power niya, no? Yung initial power niya. Kung ang card mo is 6, no? Yung 6 na attack power, the damage muna sa hanggang 2 clash ng kalaban. Any clash, I think, any clash yun, no? Opposing ba? Opposing pala. Hindi, tama. Any clash na pwede yung piliin. Kumbaga parang tatarget ka ng 2 clash na tatamaan nung 6 na power niya. So, either isa sa 6, isa sa lahat sa 6 o 2, 3, parang gano'n. Ikaw bahala maghati basta hanggang 2 clash lang, okay? So medyo malakas to kasi alam ko yung 6 to eh. Pero kung meron siyang +2, hindi na nagagana yung +2 kasi original lang eh. So yung 6 lang, okay? And now, breakthrough, ano yung breakthrough? Ang breakthrough ibig sabihin pag nag-clash yung yung for example ng dalawa na nag-clash silang dalawa, no? Umatak to. Tapos sabihin natin kunyari nakakabit to at kunyari alapak siya. So siya lumalabas +2 parang 5-7. Tapos ito inobstruct niya. Paano ba 'to? Kasi lumilipad to eh. Okay, anyway, parang gano'n lang. Sabihin na walang flight, no? So nag-block sila, nag-obstruct to. So mangyayari, kung may breakthrough to, ang mangyayari 5 minus 3 sobrang 2. Yung 2 tatagos sa contender. Okay, same thing pag nag-obstruct. For example, ganito nangyari. Nakabit to. No, eto to. Umatake to. Inatake niya to, no? Ang damage nito, let's say mali. Okay, pagtry natin. Umatake to, in-obstruct niya to, so ganun din. So damage to 3. So boy siya, damage so kasi may +2, 5. So lakpas ng 2, so damage pa rin sa contender nung umatake. So yung breakthrough, yung excess damage doon sa defense nung nag-clash nung pagkaka-clash nila. Malinaw? Yun yung tinatawag na breakthrough, no? Tapos yung enrage, may mga ability kasi na enrage sayo na si Torque. Naki-Torque yung ganong ability, no? Ayun, kaya no? Dito yon. Pero meron tayong tinatawag na enrage na ability. Pakita ko sa inyo ito yung mga card na yon, no? Yung enrage ang ginagawa niya, kung enrage siya, for example, enrage 1, tapos tinira siya ng non-clash battle, okay, yung mga direct hit, hindi yung mga tawag namin yung ping, o kaya mga speed, tawagin namin yun, no? Hindi yung battle na naglaban sila, no? Yung nag-clash. Kung nabuhay siya, magkakaroon siya ng +1/+1. Yun yung +1/+0 pala until end of turn. Yun yung ginagawa ng enrage. Kung enrage to yun, dandamijan siya, so 2 yung madadadag siya ng +2/+0. Okay, kung mabubuhay, no? Tapos exclusive, meron tayong mga card na may ability exclusive. Sabihin nun, isa lang ang card na pwede mong kontrolin sa game. Pwede 4 sa hand mo or sa deck mo, pero isa lang sa na control mo, no? Pero ang kalaban pwede magkaroon, isa lang yung control niya, pero ikaw isa lang din, okay? Sa doon sa battlefield, okay? Yung flight naman, yung may mga flight ability, yun yung mga cards na mga clash na hindi pa pwedeng i-obstruct o i-block ng mga card na walang flight or interception, okay?
So, medyo advantage yun, lalo na kung puro flight yung character mo, tas yung character ng kalaban mo, yung class ng kalaban mo, hindi lumilipad, medyo lamang ka doon, okay? Tapos, interception naman, wala silang flight, pero nakaka-obstruct o nakaka-block sila ng lumilipad. Okay, yung pinagkaiba nun, okay? Now, yung irrefutable, no? Yung irrefutable, tama. Yun yung mga cards na hindi siya pwedeng i-prevent na i-play. Sabihin, yun yung sure na makakast mo or makapasok mo sa game. Ganyan kasi mga ability yung cards natin na mga trap card, mga quick action na nagpe-prevent sa pagpasok ng card pag once kinas mo, pag once ipi-play mo. Okay, yun yung irrefutable, hindi siya pwedeng maharang ng mga diretso, sure makakast mo siya. Okay? Tapos yung necrotic naman, yun yung mga clash na pag naka-damage, no, kahit di niya mapatay yung clash, so mangyayari, mamamatay pa rin yung damage niya, no? Basta yung any clash that dealt by the clash damage no may necrotic, matic, patay yun. Okay, kahit isa lang. For example, ito ang buhay niya 5. Damage din siya ng 1-1 na necrotic. So mamamatay din to. So para sa may lasong instant death, gano'n, no? Ngayon, observant naman, yung observant, yun yung mga clash na hindi siya pwede umatak pagdating niya. Para sa na first turn. Yung first turn kasi, pagbagsak ng clash mo, kung sino man siya, hindi siya pwede umatake. Kasi dito ang clash, nakakatake once na pagbaba agad. Pero observant, hindi siya pwede umatake pagdating niya. Ang isa sa mga, example dyan, si Astor, no? Ito, pakita ko sa inyo, yung legendary na card, na nakakuha tayo niyan, no? Tapos yung safeguard naman, hindi to sabon, no? Ito yung mga cards na hindi natatarget ng cards effect or ability ng kalaban mo. Safeguard ang tawagin nun, no? Ngayon, super speed, yan naman yung mga cards na dealt ng clash before, na siya muna, na kumbaga mauna siya ang dumamage kaysa dun sa walang super speed. Kasi yung parang walang super speed, same na tumatama yun. For example, ito nangyari. Ito, 5-5, tapos ito, 3-5, tapos kunyari naka-equip to, no? So, meron siyang tinatawag na ito lang. Okay. So, paano ba? Okay, ito na, sige. 5-5, saka 5-3. No? Parang ang dating niya, ganito mangyari. Kung ito naka-super speed, may super speed to, umatake ito, tapos, let's say, example, ito may equipment, 5-5 din to. No? So, example lang, may equipment, 5-5 din to. Tapos, in-obstruct niya, bilang. So, di ba dapat yung 5-5 to, parang patayan. Okay? Pero since naka-super speed to, una muna na-damage to. Pag napatay niya na to, boom! Hindi na to makakaganti rito. Yun yung super speed. Kung mauna siyang mag-deal ng clash damage before doon sa walang clash damage. Kaya kung mamamatay kagad yung walang super speed, hindi na siya makakagante. So, hindi magte-take ng damage yung super speed. Kung napatay na kagad yung clash na walang super speed. Okay? Tapos yung isang ability, yung undisputed, no? Yun yung clash card na hindi pwedeng matalo sa clash sa turn mo. For example, ito may undisputed to. Turn ko, natake ko to. Kasi ganyan, natake ko siya. So, kasi patay siya, di ba? Pero since turn ko, undisputed to, hindi siya mamamatay. Kahit talo siya sa laban. Gets? Yun lang yan. Okay. Now, yung unrivaled, ito yung mga cards na allow lang sa isang deck. Hindi siya pwede magkaroon ng ibang copy. Tama? So, yun yung mga ability ng mga cards, especially sa mga class na na may itong mga to, no? Tapos yung mga triggered ability, yan yung makikita niyo naman pag interplay, yan yung pagpasok sa game, no? Mag-e-effect yung yung ability niya. Tapos yung trigger attack, na pag may umattack, magagamit mo siya. Yung trigger obstruct, pag nag-obstruct ng block, magagamit. So yung mga trigger yun. Yung victory, ito yung tinatawag natin pag yung clash mo umatake, tapos meron siya natalo at nabuhay siya, victory. Meron kasi mga card na may ability ng victory. Sabihin, gagana yon once mag-victory yung card na yon. Okay? Yung counter attack naman, syempre pag umatake, counter attack, so magagamit mo siya pag may umatak. Parang ganun.
Okay, tapos yung counterplay, pag nag-counter yung kalaban mo, counter trap. So, yun yung mga condition ng mga trigger tags natin, no? And then, pag-usapan na about rarity. Yung rarity, nakita niyo rito, mapapansin niyo, iba't ibang kulay, yung blue. Pero ako, medyo minsan, hindi minsan, colorblind tayo, kaya nagbabasa lang sa letter dito. Medyo manit lang, kaya kung wala tong camera, baka hindi ko masyado makita. Pero, ito blue, no? So, rare siya, no? At yung magkakasunod-sunod. Yung white, which is white is C, common yon, no? Common siya. Tapos, itong makikita nyo siya, blue pala, ano? Meron ako ritong epic ba? Wala akong epic. Yung epic kasi, isa sa pinaka-rare yun. Meron ako pero ayoko nang kunin. Pakita ko lang sa inyo rito yung mga logo nila. Ito yung promo and starter rare. Mapapansin nyo parang medyo may pagka-pink-pink siya. No? Tapos ito yung common. Ito itong starter. Nakukuha to sa mga sa mga promos nila o kaya sa mga pag bumili ka ng mga box, may mga top poppers. Yan yung pinaka-promo, no? Depende kung ano yung nalabas nila, kung rare, kahit rare or uncommon yan, basta naging top popper siya, pamigay pang promo, iba yung rarity niya, okay? Tapos ito yung common, yung white, makapansin nyo dyan, white yung pinagkakakulay niya, tapos ang letter niya is letter C, no? Yan yung ano niya. So lumalabas, yung starter rare, o yung promo is P, yung starter rare is ST, tapos yung common, yung puting logo, makapansin nyo dyan, no? Paulit-ulit tayo. Meron palang code dito. Yung common is letter C. Tapos yung uncommon is green. Usually yung uncommon yata, correct me if I'm wrong, parang 3-4 yata sa per pack. Kasi 15 packs. Parang 3 yata o 4. Tapos merong isa before mag-rare ng dulo, parang pwede ka makakuha ng epic, legendary, o kaya mga foil na mga commons, uncommon, or rare. Okay, yun yung pagkakasunod sa pack. Kung mapapanood yung last video natin, nagbukas tayo, no, ng Awakening, nandoon yun. Papansin nyo lang. Tapos susunod, rare is blue. Tapos E is for epic, which is yung violet, no. And then iconic rare or art epic, no. Tawag nyo iconic rare or iconic art, medyo madilaw-dilaw yun. Tapos yung L, which is legendary, yun yung kulay pula, no? Medyo may ipul yan, pero tayo nakapull tayo ng isa. Tapos yung pinaka rare, ang ko is yung alpha rare, yung kulay black yung logo niya. So yun yung rarity, no? So yun yung cards at yung mga parts ng cards, no, ng alpha class, no? At next time siguro gagawin natin, tuturo ko sa inyo yung basic mechanic ng paglaro ng Alpha Clash. Pero for now, yun po muna, masyado mahaba. Unti-unti natin para at mahimay nyo. Bago pa lang din tayo dito, medyo ginagamay ko pa. Pero hopefully, maano natin yan, magamay natin, no? Kasi may deck na tayo, malapit ng mabuo. Ito nga pala guys, yung tinatawag nilang iconic art. Iconic rare, yan yung may pirma. Iba artwork nito sa usually na mga, wala rito yun, nasa binder ko, no? So, yung malang ko natin epic, no? Ito pa, isang iconic rare. Isang pinakamalan lang ko natin ito. Okay? Ano siya? L yan. L ba? Kita nyo ba? Legendary, no? So, mapapansin yan, kulay dilaw. So, ang ko tayo isa, tapos mga, ito naman yung promo to, monochrome to. Yung letter P, makikita nyo. Lahat ng contender is common. Ito yung promo, kasi napukuha to doon sa pag bumili ka ng isang box ng Year of the Dragon, yung drop box, so nakuha tayo. Okay? So, yun muna guys, no? So, maraming salamat, no? At, next time, abangan nyo yung video natin tungkol sa paglaro nito. Pero baka, next video natin, balik tayo sa toys kasi meron tayong mga party ng toys. Okay? So, again guys, thank you very much. No? Hanggang doon muna tayo. Hindi ko nababagoy sa ating mga camera. Keep it safe. Happy hunting. Ito, bago natin linggo, mga classmate, no? Let's go and play. Masarap laruin to, no? Kung gusto nyong matutong laro, let me know, PM nyo ako or comment section, tas comment kayo section ko, tapos sabihin sa inyo kung saan pwede mabili mga cards ito at saan pwede maglaro. Okay? Maraming salamat. Keep it safe. Happy hunting. Bye, guys!